Manalangin na? Ay, rinig po ba? Yan. Sister. Praise God. So, tayo po ay manalangin na ipigit na po natin ang ating mga mata at iyo po ang ating mga ulo, mga kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa hapon na ito, sa magandang araw na ito, sa paggabay niyo sa amin, sa kalakasan po. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, hindi niyo po kami pinagkukulang. At salamat po sa kapayapaan na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Panginoon, dinadalangin po namin sa mga oras pong ito, ang inyong presensya, Lord, ay ilukob niyo po sa live na ito. Maranasan po namin kayo at gayon din po ay kayo po ang magturo sa amin sapagkat sabi niyo nga, Panginoon, 2 man o 3 ang nagkatipon po sa inyong pangalan, naroon po kayo sa kanilang kalagitnaan. Kaya kami po ay nakakasiguro, Panginoon, na kayo sa mga oras na to ay narito po. Holy Spirit, turuan niyo po kami. Sa inyo po manggaling lahat ng pananalita na nabibigkas po ng aking bibig. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng aking dila, ganun din ang aking boses, at dalangin ko po na inhabit us. Holy Spirit, right now, empty our heart and mind and fill it with your words, with your presence. At ganyan din po, alisin niyo po yung mga bagay na humahadlang po sa amin. Kung may nakikita man po kayo sa aming mga puso, ganun din sa aming mga isipan. Kung may nakikita po kayong bitterness, unforgiveness, hatred, pride, envy, jealousy, at kung ano pa man, Panginoon, ng mga spirit na hindi po buhat sa inyo, kami po ay mapagkumbabang lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng paglilinis sa inyo, Panginoon, at hindi sa aming mga isipan. Kung may nakikita mo po kayong karumihan, mga debate, o kung ano pa man na tumatakbo sa aming mga isipan, kalituhan, Lord, ang lahat ng ito ay alisin niyo po sa pamagitan ng inyong banal na dugo. Linisin niyo po ang aming konsensya, ang aming isipan ng sa gayon ay maunawaan po namin at lubusan namin ma-absorb yung mensahe niyo po sa hapon na to para po sa amin. At humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanan ng aming po nagawa. Kung sa araw na to, Panginoon, nakita niyo po na kami ay nadapa, nagkasala na hindi namin nalalaman o kaya naman po nalalaman namin, inalalapit po namin ito sa inyo at humihingi po kami ng patawad. Dalangin po namin na tusukin niyo ang aming puso at ilaalain lagi, Panginoon, ang aming puso't isipan sa inyo. Kami po ay disiplinahin niyo at turuan. At gayon din po, pinapatawad po namin ang lahat ng tao na nagkasala po sa amin simula pagkabata hanggang ngayon, sapagkat kami man din, Panginoon, ay makasalanan at sila man din ay biktima lang po ng masamang mundong to. Panginoon, humihingi din po kami ng patawad sa lahat ng nagawa namin ng hindi maganda, na kami po ay nakapag-cause ng stress, ng pain, ng suffering sa mga taong yun. Patawad po, Panginoon, sapagkat kami ay naging instrumento ni Satan para i-open yung doorway sa puso ng taong yun, at nang dahil doon, sila po ay nagkaroon ng ganong kahirapan sa kanilang puso't isipan. Kaya humihingi po kami ng patawad, Panginoon, sa lahat ng aming nagawa na yon. Panginoon, dinadalangin din po namin sa mga oras na to na yung distraction po sa signal sa paligid, yung ingay or kung ano pa man po, kayo na po ang humadlang sa lahat ng ito. Protektahan niyo po kami spiritually at i-cover niyo po kami ng inyong presensya, ng fiery wall, ng inyong mga angels, Lord, nang sa gayon, walang kung ano pa mang mag-prosper sa amin na mga arrows, mga attacks ni Satan sa mga oras na to, and we declare that there is no weapon shall prosper against us sa mga oras na to at sa mga susunod pa na oras, segundo ng buhay namin. Sapagkat, Panginoon, alam namin ang identity namin, ang buhay namin, Panginoon, ay nakatago na po sa inyong likuran. Panginoon, maraming salamat po sapagkat pinagtagumpay niyo po ang mundong to, nang sa gayon ay makasama po namin kayo. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo nyo sa amin. Salamat po sa pagmamahal na ibinigay nyo, at dalangin po namin yung pagmamahal na yun ay ganun din po yung maging pagmamahal namin sa inyo. Panginoon, turuan niyo po kami na lagi maging mapagkumbaba sa inyo. Turuan niyo po kaming maging anak ninyo. Turuan niyo po kami na magpadisiplina sa inyo. Turuan niyo po kami na mahalin po kayo. Turuan niyo po kami na igalang, irespeto po kayo. Panginoon, turuan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na spirito. Holy Spirit, linisin niyo po kami, ayusin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga isipan, ang aming buong pagkatao, espiritu,
kaluluwa, katawan. Linisin niyo po kami, Panginoon. At patuloy niyo po kaming turuan at yung puso namin gawin niyo pong mababa na sobrang baba sa kapakumbabaan, Panginoon. At gayon din sa patuloy po namin na pagkakaroon ng wisdom at pag-grow namin sa spirit mo, Panginoon, ay nananatili pa rin kaming humble at merong tainga na makikinig sa iyo. May tainga na makikinig sa mga tao na binigyan niyo din ng mensahe para po sa amin at sa mga tao na mga lost. Dalangin po namin na kahit kami ay nag-grow sa iyo, Panginoon, ay manatili kaming humble. Sapagkat, Lord, ang wisdom ay laging ginagamit ni Satan para taniman ng pride at envy, lalo na, Panginoon, yung mga taong ginagamit nyo na nagtuturo. Panginoon, lahat po ng bandage, lahat ng mga bagay, mga hawak ni Satan sa aming mga buhay, Lord, alisin niyo lahat ng ito, i-destroy niyo po ito in the name of Jesus and all the altars, Panginoon, na working sa aming buhay, kaya meron kaming restriction na parang hindi kami lumalago sa aming pananampalataya. Wasakin niyo po ang lahat ng ito. Lord, speak to that altar through your blood, through your cross of Calvary, Panginoon. Wasakin niyo ang lahat ng iyon. At gayon din maging panibagong altar, Panginoon, na kung saan pag-o-ofera namin ng obedience, Panginoon, ng time, ng strength namin para po sa inyo, Lord God. At tinadalangin po namin na lahat ng na-sign namin na contract spiritually sa panaginip man ito kung ano paman, lalo na nung kami makamundo pa, Panginoon, wasakin niyo po ang lahat ng ito, and in the name of Jesus, alisan niyo po ito ng authority sa amin, na maaaring ito po ay naging hold back kung bakit po up until now ay may ibang bahagi pa sa aming puso na hindi namin lubusang na ibibigay sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na turuan niyo po kami na manampalataya sa iyo ng buong puso at kaluluwa, mamuhay, Panginoon, ng ayon sa kalooban. Magpatuloy niyo pong ituro sa amin yung daan patungo po sa inyo. For discernment, we ask for humbleness, Panginoon. We ask for clarity ng nangyayari sa amin. We ask for revelation, lalo na yung mga itinatanong aking mga kapatid patungkol sa kanilang gift. At gayon din po, ay kayo ang patuloy na magpalakas sa bawat isa, lalo na kapag nangihina, Panginoon. Ganon din kung sino man po sa amin may sakit karamdaman, kung sino man po sa amin na ginagambala ni Satan, ito man ay talagang visually nakikita o kaya naman ay mga atake lang sa amin, Lord. Kayo na po ang bahala magbigay ng ways, magbigay ng strength, kayo po ang kumilos, Lord. Sabi niyo sa iyong salita na kayo ay isang tulad ng inahing agila at hindi mo hahayaan, Lord God, na yung mga inakay mo, Panginoon, ay bumagsak, kaya naman sa pamagitan ng inyong malalapad na Panginoon, sila po ay inyong sinasalo. Kaya dinadalangin po namin na patuloy niyo kaming ingatan, pagtagumpayin sa aming bawat gagawin, at dalangin po namin na turuan niyo po kaming magkaroon ng maayos na prayer life, pakikipag-usap sa inyo na talagang may respeto, may paggalang na pakikipag-usap sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyong bigyan ng kapayapaan ng bawat isa, kagalakan ng bawat isa, na kahit sa anumang persecution na nararanasan, Lord, kayo ang patuloy na magbigay ng kagalakan. At dalangin namin, Lord, na madami pa kayo na ipadala na mag-aani, Panginoon. Madami pa kayong ipadala ng mga kapatid namin sa pananampalataya na makakatulong po para patuloy na may palaganap po yung inyong kingdom gospel. At natutuwa po kami sa ngayon pa lang, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na kikilos at mag-asa sa ayos ng lahat. At kapag nga po nasa will niyo, Panginoon, ay niyo pong agad ibinibigay. Panginoon, sa inyo ko na din po itinataas lahat ng panalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya, Lord. Nakikita niyo po estado ng kanilang puso at kanilang isipan. Sa inyo ko na po sila pinagkakatiwala. Dahil ang kalooban niyo lang po ang masunod sa aming buhay. Maraming salamat po. Your will be done. Your kingdom come. All glory, all power belongs to Jesus Christ of Nazareth. This is not about us. This is always about you. It is written. It is fulfilled. Thank you, Lord. Thank you for the love. Thank you for mercy. Thank you for the grace. Thank you for everything, Father God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Amen po. Hi, Sister Icy Hat. Hello, Sister Icy.
MBB tag po tayo mga kapatid. Ayan. Ayan. Wait lang po, set up ko lang. MBB tag 12 po gagamitin natin. Tayo po ay nasa chapter 6 na tayo mga kapatid ng pangalawang kronika. Hello po, Brother John, Brother Tyler. Sorry. Nalaglag na ka ni Talia. Naatak ka agad yan ah. May umatak agad sa'yo dyan ah. So sabi po dito mga kapatid, pangalawang kronika po tayo, chapter 6. So sabi po dito, ang mensahe po ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel. So sabi po sa verse 1, at nanalangin. So mababasa din po pala natin to sa unang mga hari chapter 8 verse 14 to 21. So nadaanan na din natin to mga kapatid. So dito sabi po sa verse 1, at nanalangin po si Solomon at ganito po yung kanyang sinabi. Sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Sa verse 2, nagpatayo po ako ng kahangahangang templo para sa inyo na matatahanan nyo magpakailanman. So ito po ay physical, kumbaga templo talaga. 'Di ba nga po na daanan po natin, 'di ba po sa unang mga kabanata natin pong nabasa lalo po kahapon. So 'di ba nga po yung templo na yun ay hindi po yun inutos ng Panginoon, yun po ay nagkaroon lang po ng puso si David na patayuan ang Diyos upang parangalan nga po ang pangalan nito at iba nga po kilalanin, di ba po, ng ibang mga bansa at gayon din para parangalan po ang Diyos. Pero di ba nga po hindi yun natupad kay David, kundi po sa kanyang anak kasi nga po, di ba, during ng kanyang paghahari, siya po ay naka-encounter ng mga labanan, of course po, nakapatay siya. So, may bahid po ng dugo yung kanyang kamay, pero gayon pa man po, di ba? Ang nagpapawalang sala po kay David, even though nakagawa siya ng ganan, ay ang Panginoon. Kasi di ba po, naging obedient siya at sinunod niya lang ang Diyos. So, di ba po, doon makikita natin na even though may mga ganong pangyayari, may bahid ng dugo, nakapatay. So, di ba nga po, ang Diyos, ang siyang nagpapawalang sala sa kanila, dahil nga po, sinunod lang po nila ang kagustuhan ng Diyos. So, ganoon pa man po, di ba? Si Solomon na po yung nagpatayo at nadaanan po natin yung kahapon na kung saan, di ba nga po, talagang kumikinang, di ba po, yung templo, di ba, pure gold at maraming mga bato, mga mamahaling bato, talagang maganda. Pero yun nga po, di ba, hindi yun talaga, sila mismo yung nagplano. Kasi kung mababasa natin, parang nasa unang mga kronika po ata yun, or dito din sa kahapon, di ba nga po, binigay po yun ng Diyos, yung plano na yun. Di ba po, may mga specific po na measurement, di ba po, na mga gagawin. So, di ba, planado na, may preparation pong ginawa, hindi lang basta-basta. Pero yun nga po, di ba, ay buhat yun sa Panginoon, kumaga nagbigay ng command ang Diyos sa kung anong klaseng templo yung ipapagawa sa Kanya. So, di ba po, natupad pa din po yung kalooban ng Diyos. At yun nga po, natupad yun kay Solomon na anak po ni David. At sabi po dito sa verse 3, at humarap po si Haring Solomon sa buong kapulungan ng Israel na nakatayo roon at sila'y binasbasan. So sabi po sa verse 4, sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David, sapagkat sinabi niya, mula ng araw na ilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel upang pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin. At sabi po dito, at hindi rin ako pumili ng haring mamamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Kasi nga po, di ba, ang Diyos po yung gumagabay sa kanila, di ba po, ang Diyos yung directly, 'di ba po, siya yung nangangalaga sa mga Israelita. Pero 'di ba nga po kung mababalikan natin sa 1 Samuel na humingi po yung mga Israelita ng hari sa Diyos. So 'di ba, parang itinakol nila ang Panginoon. Hindi sila kontento sa Diyos. Gusto nila may physical silang hari katulad ng mga bansa na nasa paligid nila. Kaya naman po 'di ba binigay ng Diyos si Saul. At then after that 'di ba po si David na. Since nga po sa disobedience si Saul sa kanya, at 'di ba, nung kay David na hindi na po physical appearance ang tiningnan ng Panginoon kundi puso na po. 'Di
Diba po, na siyang mapapasunod niya sa kanyang kalooban. At yun na nga po yung nangyari. At sabi nga po dito, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel upang pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin. At hindi rin nga po 'di ba pumili ng haring mamamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Kasi 'di ba nagkaroon na lang po ng hari after po nung kapanahunan na ni Samuel na kung saan 'di ba po siya yung nagtalaga kay Saul bilang maging hari ng Israel. Pero 'di ba nga po during nung wala pang mga hari, mga hukom lang po, 'di ba? Na siyang nagtatanggol sa mga Israelita, 'di ba po, kapag sila ay sinasakop. At doon natin po makikita sa hukom na talagang up and down, 'di ba? Yung mga Israelita, merong obedient sila, tapos disobedience ulit. Pero 'di ba doon natin makita yung pag-rescue ng Panginoon kahit ganun yung kanilang ginagawa na siyang 'di ba po masasalamin din sa atin kasi before natin makilala ang Panginoon at before tayo narito sa live na to, 'di ba, lumalakad sa kagustuhan ng Diyos, 'di ba? Ganun din tayo. 'Di ba? On and off o kaya naman ibang Diyos talaga yung ating pinaglilingkuran before pero salamat sa Diyos dahil di ba po natagpuan na natin yung kingdom of God which is yung holiness na ating puso na doon lang po pala natin makakatagpo ang Panginoon at pag-isa sa Kanya. So sabi po dito sa verse 6, ngunit pinili ko ang Jerusalem upang doon pararangalan ng aking pangalan. At di ba nga po yung Jerusalem, yan po yung naging lungsod ni David. Diyan po located. At sabi po dito, at pinili ko si David upang mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. So, di ba po, pinili ng Diyos si Haring David para mamahala, di ba po, pag-handle ng mga mamamayang Israelita. Yung hindi, kumbaga, itinalaga bilang leader para, di ba po, pangalagaan, hindi siya yung paglingkuran. Kasi nangyari lalo sa generation natin ngayon, yung pinaglilingkuran na talaga is yung yung which is Christ. Di ba po? Yun nga Ate Jane, hindi nila malalaman na nagkasala sila kung walang kautusan. So naging taga-disiplina lang siya. Pero 'di ba nga po nung dumating ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng pananampalataya kaya through His blood, 'di ba? Yung sa Passover, yung sa Exodus, through His blood at sa pamamagitan ng pananampalataya ay ginagawang matuwid. Kaya naman sa mata ng Diyos naging matuwid ang tao. So yun po talaga yun. Kaya po 'di ba? Yung works natin ginagawa ngayon, good works, yung changes sa atin, hindi po to dahil sa ating kagustuhan because of the Holy Spirit and because of the blood, iba po na na-shed, na siyang lumilinis sa ating mga puso, sa intent, motives natin, di ba? At dahil doon nagbabago pag-uugali natin. Kaya, di ba, through the blood of Jesus Christ po talaga lahat. Kaya kailangan po talaga nating pananampalataya sa Panginoon. Talagang sa Kanya nakasentro lahat. Yung faith, yung hope, everything sa Kanya. So sabi po dito, Verse 32, idinadalangin ko rin ang dayuhang mula sa malayong lugar. So tayo din po tinutukoy dito mga Gentiles without God before. So tayo to, nung hindi pa natin na-encounter ng Panginoon. So sabi dito, at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na magsasadya sa templong ito. So dito makikita natin na may great divide talaga before, no? Kasi may mga Hudyo at mga Gentile which is yung dayuhan, di ba? Mga hindi tuli o kaya naman hindi binigyan nung law. Hindi sa kanila ibinagay yung Ten Commandments, di ba? Sa mga Israelita yon. Pero doon makikita po natin, no, na talagang sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, talagang lahat, di ba po, ay nabahagi na noong salvation through faith. Yun po talaga yun eh. Kasi even nung kay Abraham, parang nabanggit na din po yung, di ba, na sa pamamagitan nga po, di ba, ng pananampalataya, magiging matuwid ang tao sa mata ng Diyos. So, faith po talaga to. Wala talaga to sa works. Kasi yung good works, because of the Holy Spirit yun. Diba? At nagiging normal yun dahil yung spirit mo at yung spirit ng Panginoon ay isa na. Kaya nagagawa mo yun. Pero kung wala sa yung spirit ng Panginoon, of course, wala ka dito ngayon, hindi mo ginagawa yung patungkol sa Panginoon. So, diba? Doon makikita po natin na talagang yung dugo ng Panginoon Jesucristo talaga yung mahalaga sa lahat. Yung faith sa Kanya. Yun talaga yung faith. Tsaka yung obedience. Yun po. So, sabi dito, at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na magsasadya sa templong ito upang manalangin sapagkat nabalitaan. So, nabalitaan ang inyong dakilang pangalan at kapangyarihan. Verse 33, pakinggan ninyo siya mula sa langit na inyong trono at ipagkaloob ninyo sa kanya ang kanyang hinihiling. At sabi po dito, at sa ganon, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang inyong pangalan. Kasi nga po, even
during that time, even though 'di ba po may mga Diyos-Diyosan yung iba't ibang mga bansa, ang pinaka ano pa din po talaga Diyos ay ang Panginoon na pumili nga po 'di ba sa mga Israelita bilang maging bayan niya. Pero 'di ba nga po nung dumating ang Panginoong Jesus, talagang yung salvation na ibinigay niya sa lahat, hindi lang may specifically siya na pinili. Talagang para sa lahat ng tao. 'Di ba? Hindi niya pinagkait yung salvation na yun, talagang para sa lahat even though 'di ba nga po dun sa hindi under ng law or kautusan. So makita natin po no, yung pagmamahal talaga ng Diyos sa lahat ng tao. At nasa tao na lang din talaga kung pipiliin din nila ang Panginoon. Kaya po, di ba, kung kinuha natin yung buhay ng Panginoon, kailangan din natin ibigay yung ating. So, di ba, doon makikita po natin agreement at pakikipag-isa talaga sa Kanya. So, sabi po dito, at tulad ng Israel, manalaman nila na kayo ay sinasamba sa templong ito. Amen. At yung templo na yon, spiritually na po yan, iba po na ang ating foundation, ay ang Panginoon, ang bato, Panginoon Hesus Kristo. Kasi 'di ba nga po spiritual houses. Yung binild na po, hindi na siya physically. So sabi sa verse 34, kapag ang inyong bayan ay nakipagdigma laban sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong utos at sila'y nanalangin na nakaharap sa lungsod na ito na inyong pinili at sa templong aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo, pakinggan po ninyo sila mula sa langit, pagtagumpayin ninyo sila. So yan. So sabi po dito sa verse 36, kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo, kasi nga po 'di ba, walang taong hindi nagkakasala. Talagang nadadapa, pero iba po kasi yung nadapa ka sa patuloy kang nadadapa, patuloy kang nagkakasala, patuloy mong ginagawa. So sabi po dito, at dahil sa galit ninyo, pinabayaan ninyo silang matalo at dalhin bihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit na lupain. So ito, madadaanan natin to sa mga susunod na chapter, which is nabanggit na din to sa 2 Kings, di ba nga po, yung kanilang disobedience sa Panginoon, both na mga Israelita at mga taga-Juda, di ba po, sila ay dinalang bihag dahil sa kanilang disobedience, dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Tsaka yung makikita talaga natin, no, yung disobedience, yun po talaga yung pinaka-reason. Tsaka yung faithless, tsaka yung idolatry. At hindi na nga po yung dahil sa kanilang disobedience, dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Tsaka yung makikita talaga natin, no, yung disobedience, yun po talaga yung pinaka-reason. Tsaka yung faithless, tsaka yung idolatry. At hindi na nga po yung, di ba, rebulto lang, which is your flesh, even you, talaga magiging Diyos-Diyosan mo. Kasi sa dilo mo sinusunod mo eh. At sabi nga po dito, ng kamalian. So, kumbaga kung na-realize daw po, di ba? At tanggapin sila yung nagkasala at nagpakasama, kumbaga na-realize, in-acknowledge na, kumbaga dito makikita natin nagpakumbaba. So, pinaka, ano nito, sum up na word, nagpakumbaba, hinambol, di ba po? Tinanggap yung kanilang kamalian, yung kanilang pagkakasala, at yung kanilang pagiging masama. At sa sandali daw pong sila ay magsisi, so repentance po ang kailangan, talikuran talaga. At gayon din magbago ng taus-puso, so ibig sabihin buong puso. At di ba nga po sa puso natin nandiyan yung state of our spirit, yung pag-uugali. Ibig sabihin magkakaroon ng changes sa pag-uugali at way mamuhay. Ay transformation. At magbalik loob sa inyo at mula roo'y humarap sila sa lupaing ibinigay mo sa kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong pinili at sa templong ito na aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan. So yun po pala yung gagawin. Lalo na 'di ba po kapag tayo ay nadapa even though sa ating spiritual walk. So kailangan daw po natin i-recap lang po natin at i-acknowledge yung ating pagkakamali. Mag-humble, i-confess, 'di ba po? Yung ating kamalian, yung pagkakasala at yung ating kasamaan na ginawa at magsisi po ng taos-puso, magbalik loob, ibig sabihin lumapit ulit sa Panginoon.
So, yun po ang kailangan nating gawin. So, sabi dito, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan. Pakinggan ninyo ang kanilang panalangin at pagsusumamo at iligtas ninyo sila. Kasi nga sa pagkadapa nila, lalo kung hindi sila nagrepent. So, nagkakos na apostasy, bumabalik sa dating sila. Dating makamundo na pag-uugali. Sabi dito, patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Sabi sa verse 40, pagbasdan ninyo kami o Diyos, kumbaga, tawag dito, i-monitor. I-monitor nyo kami, Panginoon, at pakinggan ang mga panalangin iniaalay sa lugar na ito. At iba nga po tayo, may kanya-kanyang altar, may place na kung saan tayo ay nananalangin sa Panginoon. So, yun na po yung tinutukay na lugar dito. So, kahit saan kayo pumunta. So, di ba, even sa isip natin, basta kinakausap natin siya at nananalangin tayo sa Kanya. So, sabi dito sa verse 41, sa inyong tahanan, Panginoong Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban. At sa sa generation natin, tayo na po yung tahanan natin tukoy dito. Tayo na yung templo, mga kapatid. Tayo na yung church ng Panginoon. At di ba pumasok ka? Ibig sabihin yung espiritu natin, espiritu ng Panginoon, naging isa. Yung kaban, di ba pinaglalaman na ng commandment ng Panginoon. So, ibig sabihin sa puso't isip natin ay tawag dito, itinanim na. Di ba po? Iniukit na yung law, di ba nga po, ng Panginoon. Na base, di ba nga po, sa kagustuhan niya, sa will niya. At sabi dito, ang kaban na sa gisag ng inyong kapangyarihan. So, di ba nga po, yung tawag dito, kautusan, iyon po kasi ay taga-disiplina. So, ibig sabihin, kung iyon ay tawag dito, nakatala na sa ating puso't isipan, di ba? Malaya na nating maisasagawa yun. Bakit di natin pilitin yung sarili natin? Kumbaga yung obedience ay magiging normal. Nang hindi tayo naging hypocrite. At sabi dito, yung mga pari. So, ang tinutukoy po dito tayo. Kasi di ba yung meaning ng pari ito po yung mga taong itinalaga para sa Panginoon. So, di ba tayo ay may kanya-kanyang altar sa prayer natin or kahit anong ginagawa natin para sa Diyos. So, naging place of altar natin yun. So, tayo yung naging pari doon. Naging priest. Sabi dito, hayaang magpahayag ng iyong kaligtasan. At yun nga po ang ating ginagawa. Di ba tayo nakikiisa sa pagpapalaganap ng Kingdom Gospel? So, yun na po yun. Di ba? Para sa kaligtasan ng mga tao, nakilala nila ang Panginoon, magrepent sila, banapin nila ang Diyos, sila mismo, makilala nila. At sabi dito, ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Amen. Ako ng Panginoon, doon mas nagiging sentro ang ating isipan sa Kanya. So, yun po. Kaya nga po, di ba, even sa ating prayer, kailangan nating mag-declare ng Kanyang words. Kasi yung words na yun ay kasama na din yun sa pangako niya. Katulad na nga po, di ba, there is no weapon shall prosper against us. Di ba, pangako niya no weapon. Kumbaga, protection. And yung covering niya sa atin spiritually. Ayan. Ang haba pala ng verse 6, no? So, walang na-elaborate. Praise God. Habang nga po si Sonika. Parang two chapter lang tayo na yan. So, ito hanggang mag-chapter 7 muna tayo, mga kapatid. Tapos bukas na lang po ulit yung chapter 8. So, akala natin makaka-chapter hanggang 10 tayo eh. Pero praise God sa wisdom. Sobrang sa haba. revelation. Naging essay bigla eh. So, sabi po dito, chapter 7, ang pagtatalaga sa templo. So, mababase din yan sa unang mga hari, chapter 8, verse 62 to 66. So, nadaanan din po natin yan. So, sabi sa verse 1, pagkatapos manalangin ni Solomon, so after daw po ng pananalangin na yun, yung kanina po kasi diba, una nanalangin siya para sa kanyang sarili, pangalawa, yun nga, para sa sambahayan, ayun na nga po yung ating dito na daanan kanina. So sabi sa verse 1, may apoy daw po na bumaba mula sa langit, tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian niya. Ibig sabihin, di ba po yung offering tinanggap ng Diyos? Kasi yung apoy na yun ay buhat sa langit. So buhat siya sa Panginoon. So, katulad, di ba po, ang nangyari kay Elijah, di ba po, kung naalala niyo yun, yung, mga propeta ni Baal, di ba po, even though nilagyan ng tubig, di ba po, ng kung ano pa man, tapos, after nun, di ba, sinunog, may apoy na nanggaling sa langit, which is galing sa Panginoon, tinupok yung handog na yun, na inano ni Elijah, ni Elias. At ngayon din, di ba po, yung kay David, yung sa giika ni Orna na Jebuseo para matigil yung salot. Di ba po? May nagpadala din ng Panginoon ng apoy at tinupok po. Ibig sabihin, tinanggap ng Panginoon yung offering, kaya di ba po, yung salot ay natigil na.
At sabi nga po dito, tinupok ang mga handog. So, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung offering na yon ni David. Nila David, ng mga taong naroon, nung pagtatalaga nga po ng templo para sa Diyos. At ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. At nadaanan din po natin, di ba, yung parang napuno ng ulap yung templo. So sabi sa verse 2, hindi makapasok sa templo ang mga pari sapagkat napuno ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kumbaga yung glory ng Diyos naroon talaga. So sabi sa verse 3, nasakrihan ng buong Israel nang bumaba ang apoy at nang ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. So kumbaga visible, kumbaga sa pamagitan ng naked eye nila, nakita po talaga nila. Sabi po dito, kaya't nagpatira pa sila, ibig sabihin nagbigay po sila ng paggalang. At sabi po dito, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh. At nagsasabing purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Diba dito makikita natin na sobrang short lang nitong mga sinabi nila, pero talagang nagbubukal sa kanilang mga puso. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabi po sa verse 4, pagkatapos, ang hari at ang buong bayan ay nag-alay ng mga handog kay Yahweh. Verse 5, naghandog po si Solomon ng 22,000. So, dami po nun 22,000 na baka. So, kung i-visualize natin, sobrang dami ng mga kapatid. At 120,000 na tupa. Grabe yung nila, resources. Sobrang yaman ng mga nila. Ang dami, ang sagana, nakakatuwa. So sabi dito, sa ganitong paraan, itinalaga po ng hari at ng sambayanan ang templo ng Diyos. Sabi sa verse 6, nakatayo ang mga pari sa kanilang lugar, kaharap ang mga Levita. So yung mga pari po kasi ito yung nagmula po sa angkan ni Aaron. So yung mga Levita, yun po talaga yung tawag dito, hindi kabilang sa angkan ni Aaron. So yun na yun, yung lahi nila ni Kohat, ni Merari, ni Gershon, na mga anak ni Levi, at yung iba pa na mga sumunod. So, ito yung mga tinutukoy na pari galing po ito sa angkan ni Aaron. At sabi dito, kaharap ang mga Levita na tumutugtog ng mga instrumentong ginawa ni Haring David upang pasalamatan si Yahweh. Amen. Talagang may connection si Haring David sa mga instrument, no? Kasi yung sa alpa, tsaka sa pagkanta, diba, ang galing, sa pagpipraise. Ito ang awit nila. Ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggan. Amen. Hinipan naman ng mga pari ang mga trumpeta habang nakatayo ang buong sambayanan ng Israel. Diba ang dami, sister? Ang dami ng 120,000 tapos 22,000. Grabe yung mga numbers, no? Kahit nga, diba, sa mga sundalo na nakakalaban nila, diba, mga 1,000 talaga. Ang dami. Sabi sa verse 7, itinalaga ni Solomon ang gitna ng bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inialay ang mga handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil. Yung pagkaing butil po, ito ay handog pagpaparangal. At sa handog na susunugin, ito yung ang tawag dito, yung substitute, lalo na kung isang tao ay nagkasala. So, yung handog na susunugin, yun yung maging substitute para siya ay mapatawad ng Diyos. So, mababasa niyo po yan sa Leviticus. At sabi po dito, at ang mga taba ang handog pang kapayapaan para magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Handog pang kapayapaan sa Kanya. At sabi po dito, sapagkat hindi magkasya mga ito sa altar na tanso na ipinagawa ni Solomon. Kasi sobrang dami po. Kumbaga sa labas na po, di ba? Inalagay yung mga offering. So sabi po sa verse 8, ba napakarami. Pinagdiwang ni Solomon ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. So itong pista po kasi ng mga tolda, ito ay bilang pag-alala na yung mga Israelita po ay nanirahan sa tolda nung sila po inilabas sa Ehipto. So mababasa niyo po yan. Nasa Numbers po yan. Nalimutan ko lang kung saan banda. Nasa Numbers yan. Nasa Leviticus din yan. Ay, sa Leviticus din na lang po pala tingnan. Nandun po yun. Nasa last part, Leviticus. So sabi dito, dumalo roon ang buong bayan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat na nasa Hilaga. So kung makikita nyo po, kung meron kayong physical Bible, tingnan nyo yung pinakalikod niyan, meron dyang mapa. So nasa Hilaga ang bahagi po ito. Itong Hamat na to. Hanggang sa batis ng Ehipto sa timog. So kumbaga parang halos lahat po, di ba? Na mga tao ay dumalo. Doon nga po sa pagtatalaga nung templo para sa Panginoon.
Verse 9, ng ikawalong araw, nagdao sila ng isang dakilang pagtitipon. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pagtatalaga sa altar at 7 araw rin ang pista ng mga tolda. Na ika-23 araw ng ika-7 buwan, pinauwi na po ni Solomon ang mga tao. At masayang-masaya silang lahat dahil sa kagandahang loob ni Yahweh kay David, kay Solomon at sa kanyang bayang Israel. Amen. So sabi po dito, muling kinausap po ng Diyos si Solomon. Di ba nung una, ay dun sa burol ng Gibeon na kung saan nandun yung tabernakulo, di ba nga po? At yung tolda na ginawa ni Moises at yung altar na ginawa ni Bezalel, kung hindi po ako nagkakamali. At ngayon po, muling kinausap ng Diyos si Solomon, ito po ay sa panaginip kung hindi po ako nagkakamali. At ito po ay nadaanan na natin sa unang mga hari chapter 9 verse 1 to 9. So sabi sa verse 11, natapos po ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. So kung mababasa natin na sa 1 Kings yan, 7 years po yan sa templo. At yung 13 years ay sa kanyang palasyo naman. Ito, at sa sarili niyang palasyo. Sino sa kanya? Narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. So, yung kanina sa chapter 6, di ba po, yung panalangin ni Solomon ay narinig daw po ng Diyos. So, ibig sabihin, itong part na to ay nag-respond ang Panginoon dun po sa panalangin ni Solomon kanina. Nag-respond po siya. Narinig daw po yung panalangin at tinatanggap po. Kumbaga tinatanggap ng Panginoon yung lugar na yon, yung templo, di ba nga po na ipinatayo doon po mismo sa giikan ni Ornan ni Jebuseo. At sabi nga po dito, upang dito ninyo ako handugan. So doon po yung mga offerings para sa Panginoon. Doon sa templo na yon magaganap. Kaya po, di ba, sinabi ni Solomon na itong ipinagawa niya ay para sa paningin ng Panginoon, yung sa isip niya, parang perspective niya, na yun lang daw pong templo na yun ay para handog. Kumbaga parang altar na handugan para sa Panginoon. At sabi nga po dito sa verse 13, isara ko man ang langit. So ito po yung sabi ng Diyos. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Kumbaga yung spiritual growth, di ba? Parang ang tawag dito, ng delay because of sin, of course, in disobedience. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. So, ibig sabihin magkaroon man ng distraction. Magpadala man ako ng mga salot sa aking bayan. At sabi dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay ano daw po, magpakumbaba. So, ibig sabihin, kung gawin man daw po ng Diyos yung mga nauna, di ba po, na isara yung langit at hindi umulan, utusan yung balang upang salantain ng lupain, ang salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. So, ibig sabihin, kailangan po natin magkaroon ng humble na puso sa harap ng Panginoon, manalangin daw po, at hanapin siya. Kaya nga po, di ba sinabi sa Matthew 6 verse 33, hanapin muna siya, unahin siya. Kumbaga, spiritual, o kaya unseen world muna ang unahin. Kasi nga po, kung ano nangyayari sa inyo spiritually, may epekto yan sa inyo physically. Opo. Kaya nga po, di ba, focus tayo sa unseen world bago sa physical. Kasi nga po, di ba sinabi doon, hanapin yung kingdom niya, which is yung holiness ng ating puso, yung righteousness niya, at mundo. At yung iba pang mga bagay patungkol sa ating spiritual growth ay idadagdag ng Panginoon. Kumbaga unahin siya, hanapin siya, makipag-isa sa Kanya. Kaya nga po, di ba, napakahalagang intimacy natin sa Kanya. Kaya wag po natin iwaglit yung ating, antag dito, or i-compromise yung ating prayer life kasi yun po yung time na tayo nakikipag-usap sa Panginoon. So, patatagin po natin yung mga kapatid. At sabi po dito, at talikuran ang kanilang kasamaan. So, di ba, una, hinambol, nanalangin, di ba, hinanap ang Panginoon, at
Kasunod po nun talikuran. So, ibig sabihin, yung kasalanan na patuloy na ginagawa ay talikuran. Talagang iwanan, kumbaga po. Kumbaga 180 degrees, di ba? Na alisan yung bagay na yun. Sabi dito, talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. So, dito po natin makikita no, even though nagkaroon tayo ng disobedience sa Panginoon, pero kapag tayo ay nanumbalik sa Kanya at ginawa natin yung mga nabanggit, diba, sabi po dito, pakikinggan ko sila mula sa langit. So, dito po, no, magiging, pwede natin itong panghawakan, lalo kapag tayo ay nangihina, nakakaramdam tayo ng parang, nawawala tayo sa presensya ng Panginoon dahil may nagawa tayo. So, balikan lang po natin yung salita ng Panginoon. Nga po, diba, yung Word of God ay ang ating sword. Kasi yung magiging panlaban natin kay Satan. Kapag binibigyan niya tayo ng doubt, ng fear, na kung ano pa man, para alisin tayo sa will ng Panginoon. So, ito po ay kasama din po ito, no, sa pangako ng Panginoon. At sabi nga po dito, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. So, makakaasa daw po tayo. Napapatawarin tayo ng Panginoon at iba nga po, through the blood of Jesus Christ, iba nga po, aalisin yung lahat nung nandyan sa ating mga puso at isipan. At muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Amen. Kumbaga, magkakaroon ng spiritual growth at ganoon din physically ay magmamanifest din. Yung kasaganaan ay bibigay ng Panginoon, kasama na dyan pagkakaroon natin ng peace, contentment, at talagang dito genuine joy at pagmamahal. At sabi po dito sa verse 15, babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. So, yun daw po. So, sabi sa verse 16, pinili ko at iniuukol ang templong ito, kumbaga, itinalaga. Pinili ng Panginoon, yung templo daw po na pinagawa ni Solomon upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Pero ngayon nga po, tayo na po yun. Tayo na in church, tayo na mismo. Tayo na, nasa loob na, nasa puso natin. Di ba po? Diyan tayo makikipag-isa sa Panginoon. Sabi sa verse 17, kung mananatili kang tapat sa akin gaya ng iyong amang si David. So, dito makikita natin na nagkaroon ng agreement, mga kapatid. Agreement to. So, sa verse 17, kung mananatili kang tapat. So, ibig sabihin, yan. So, sabi po dito, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari. So, ibig sabihin kapag hindi niya yung ginawa, so ang kabaligtaran nun, diba, hindi magiging matatag yung paghahari niya. So, i-reverse lang natin yan. Kapag nag-disobey, hindi yan ginawa, yun yung mangyayari. Ganun yung kasasadlakan. So, sabi dito, tulad ng pangako ko sa iyong amang si David, hindi siya mawawala ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Kumbaga, patuloy po na sa lahi ni David magmumula yung ahari po ng Israel. At di ba nga po sa ating generation, ang Panginoong Hesus na po yan. Ang ating Diyos, ang ating hari. At sabi sa verse 19, ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos, dito makikita natin disobedience. So yung una, obedience. Kapag naging obedient tayo sa Panginoon, di ba papatatagin niya tayo. At gayon din kung tayo magdi-disobey sa Kanya, tatalikuran natin siya at susuwayin. Ngunit, di ba nga po, ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos at katulad na dyan, yung flesh natin at mismo sarili natin. So sabi sa verse 20, palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. So yun daw po, mawawala doon. Kumbaga sa peace at dito sa land of rest. Kumbaga mawawalan ng kakontentuhan, mawawalan ulit ng peace. So, yun na po yan. Sabi dito, iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sa may. Kasi nga po, diba, kapag tayo gumagawa ng sin, nagigribe ang Holy Spirit. So, yung presence ng Panginoon, diba? Tayo na kasi mismo gumagawa ng paraan para palayasin yung Spirit, yung Holy Spirit, nagigribe siya dahil sa ginagawa natin. At diba nga po, hindi naman pwede magsama yung laman at yung Espiritu. So, kapag mahina yung laman, of course, ang nananaig ay yung Espiritu. Pero kapag malakas ang laman, mahina ang Espiritu. Kaya hindi natin nagawa yung kalooban ng Panginoon. At sabi po dito, pagtatawanan ito at lalabas tanganin ng mga bansa. So, yung mga tao, baga kung ano nang sasabihin, pagkukutya na gagawin. So, sabi sa verse 21, ang mapapadaan sa tapat ng templong ito na ngayon dinadakila ay mapapailing at magtatanong. Bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? Verse 22,
Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kumbaga, parang may relate natin to possible sa mga, di ba, mga nag-apostasy, o kaya naman may witness tayo na parang nawalan ulit sila ng peace, di ba? Na lalong lumala, naging lalong mas miserable yung kanilang dating kalagayan, di ba nga po, na kanilang apostasy na ginawa. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Egypt, which is di ba nga po land of slavery, pagkakaalipin sa kaunang mga bagay yan na ating ginagawa or kasalanan na patuloy na nagagawa or ginagawa. So sabi po dito, bumaling sila sa ibang mga Diyos at worse, sarili, di ba po, at flesh, at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. So pinili nila yung flesh, yung kanilang worldly desire, kaya sila tumalikod sa Panginoon. Sabi po dito, kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. Kumbaga, pinabayaan sila because sila na din mismo, di ba po, yung nag-grieve sa Holy Spirit at sila na din mismo yung umalis sa presensya ng Panginoon. Tinalikuran nila. At di ba nga po, kapag tinalikuran natin pag tinakwil natin ng Panginoon or tinalikuran natin ng Panginoon, itatakwil niya po tayo. So, kailangan natin talaga magpatuloy sa Kanya at maging obedient sa Kanya. So, yun po mga kapatid, yung kabuuan po ng chapter 6 and 7. Akala ko hanggang 10 tayo. May lumabas Yes lang din po. sa ano ko, Sister Nika, sa verse 19. Di ba sabi dito? Sige. Sige, brother. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinaway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos. So yun nga po, di ba? Alimbawa, nakagawa po tayo ng pagkakasala. Tayo po tumalikod, di ba? Alimbawa, nakagawa tayo ng pagkakasala na malit lang na bagay. Tayo tumalikod agad. Tayo umano agad, di ba? Yung tinalikuran ulit natin yung pananampalataya natin sa Panginoon dahil lang doon sa kasalanan na nagawa natin. Kaya, yung maano ko lang, sister, ganito yun na kapag ganun, hindi kahit makagawa man tayo ng pagkakasala sa Panginoon, dapat patuloy pa rin tayo, bumangon pa rin tayo kung ano man na persecution na nangyayari sa atin. Tayo palaging manalangin at humingi ng tawad sa Kanya. Kasi, may kapatawaran naman po yan. Pero wag po natin lubos-lubusin ang paggawa ng sin kasi may pagbabago nga po. Kaya wag na po tayong gumawa ng kasalanan kung ano man po yan. Kapag like yan, new creation na po tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, hindi ka pwedeng tumalikod or talikuran mo na yung maglilib ka na sa mga ganyan. Hindi, kailangan mo umingi ng tawad sa Panginoon. Kailangan nating lagi tayong manalangin sa Kanya at umingi ng tawad, magpakumbaba na may pagmamahal. At yun nga po, may peace sa Panginoon. Yun lang po, Sister Nika. Amen, praise God. Talagang patuloy lang po, no? Kasi kapag kalagayan. Kaya nga po, di ba? Pero doon sa pagkadaba natin, yun din ay ginagamit ng Diyos para disiplinahin tayo at ipaalam na ganito kumilos si Satan para sa sunod, alam na natin kung paano natin siya i-handle. At of course, laging it is written, laging word of God, laging Amen. sa Panginoon, laging. So, yun. Sister Nika, nakatulog ako. Tapos Kanina? nagising ako. Opo, bandang 4 ata pagtapos ng Bible. Nagising ako, sabi ko, ay, ako pala magpipray kay Sister Nika. Praise God, brother. At least nakapahinga ka. Brother Jonathan, mapatugtog pa po kayo ba ng isa? Tapos ma-pray na po tayo. Power up. Bluetooth mode. Nakaredy agad si Brother Joe sa speaker. Po ba? So mga kapatid, kayo po at Hindi pumigil. kayo nakikita. Nagpa-fasting si Jayan ngayon sa sa social media. Nagpa-fasting siya. Naka-fasting si Jayan. Pray na po ba? Kaya di rin masyado nag-join. So pray na po tayo mga kapatid. Hindi mo naman kailangan alamin sasabihin mo, Ralph. Kusa na yan. Kusa na lalabas sa bunganga mo yan. Hindi mo na kailangan alamin. Sige na, Lalo brother kapag, Anthony, ano mag-closing yan. prayer ka na. Bro Daniel, Sige doon na pa. tayo sa GC mamaya. Closing na po. Let's Go, bow our magkukol head. magkukol. Let's bow our head and take the presence to the Lord.
Panginoong Isus po naming makapangyarihan sa lahat, salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa gabi na ito po dahil matagumpay na naman po ang aming pagsasalo-salo sa iyong salita. At busog na busog po kami, Panginoon. At hindi man po kami magkakasama, pero magkakasama naman po kami sa Holy Spirit, Lord God. At Lord God, at ito po ay napagbulay-bulayan po namin ng iyong salita sa gabing ito, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa nagawa po naming kasalanan. At kung may nagagawang hindi namin alam, Panginoon, patawarin niyo po kami. At kung may tao man po kaming hindi pa napapatawad, Lord God, pinapatawad na po namin. Ito, Panginoon. At kung may nararamdaman man po ang aking mga kapatid, pagalingin niyo po sila. At kung may pumapasok na kasuklam-suklam sa isip at puso, Lord God, linisin niyo po ito in your blood, Jesus Christ. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat dahil lagi kaming matatag sa pananampalataya, lagi sa iyo, Lord God. At huwag niyo po ngayaang mawalay sa iyong presensya ang brother and sister ko po, lalo na po ako, Panginoong Isus. At pananatiliin po namin ipapalaganap ang kingdom gospel ninyo, Panginoon, sa lahat ng tao para maraming tao pang magising sa katotohanan. Lord God, ipuin niyo po ang puso ng taong matigas pa rin sa iyong salita. At Panginoon, kaawaan niyo po sila. Lord God, at lagi pong nag-uumapaw ang oil sa aming katawan at nagliliyabang apoy sa inyo, Panginoon. At kayo lang po ang papupuriin, pasasalamatan sa lahat at pagsamba, Panginoon. At Lord God, kami po ay sabik na po sa inyong pagbabalik, Panginoon. Kami ay nagagalak at kami po ay napapagod na sa mundo nito, Lord. Pero patuloy pa rin kami nagpapalaganap ng iyong kingdom gospel para marami pa pong tao magising sa katotohanan. At Lord God, sa live po ni si Brother Joe, si Sister Lynn at Sister Angel, kayo na po ang manguna. Holy Spirit, kayo na po ang magsalita at magturo sa amin mamaya at mapangunawaan ito. At ang mga signal po ng bawat isa, Panginoon, harangin niyo po ang makakadistract po sa amin, Panginoon. Lord God, kami nagpapasalamat. Sa iyo po ang papuri, papasalamat, kapangyarihan, kabanalan, kaluwalhatian, pagmamahal, pagpapuri sa lahat-lahat, magpasawalang hanggan. Lord, hanggang dito na lamang po ang aking panalangin. In the name of Jesus of Nazareth, the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, one Lord. Amen. Amen po. Praise God. Salamat, Brother Jonathan, mga kapatid. Shalom. Salamat po. Uy, sorry, medyo natawa ako dun sa oil ng katawan. Pawis, parang umano sa akin pawis. Lumabas sa isip ko. Kaya natawa ako. 9:45 tayo mamaya mga kapatid. Ingat po. Sige po. Kain na po Shalom, kayo. shalom, Brother Daniel, shalom po. gising na tayo. Tara, let's go. Masaya, Brother Daniel.